Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. Yes, ako po'y muling mambubulahaw sa inyo. Pero bago po ang lahat ng iyan, syempre sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And syempre magpapasalamat din tayo sa atin pong mga supporters na nandyan at nakaabang sa atin pong daily updates. Narito't may ilan tayo na piling basahing comment. So first comment natin ngayong gabing ito ay nagmula po rito sa komento ni Madam Helenita Catalasan. Shoutout po sa inyo, Ma'am Helenita, at magandang gabi. Ang sabi niya rito sa kanyang comment, mga bashers na naman ang nagsabi na iniwan ni Paolo Avellino si Idol Kimi. So ito po ay nung Sunday sa ASAP. So hinahanas nga nung iba na lagi naman daw iniiwan ni Pao si Kim. Ewan daw kung bakit itong mga Kim Pao fans ay baliw na baliw at sinasabi na always you beside me na Kim and Paolo may pagsundot hatid pang nalalaman. Hindi naman daw totoo. Kasi always naman daw na nauuna si Pao. Hindi nila alam na mayroon pa po kasing ginawa si Kim. Di naman niya basta iniwan na lang si Kim Chiu doon kasi may kanya-kanya na sila or kumbaga ay may kanya-kanya na silang ruta. Pero ang totoo kasi si Kim talagang nagpaiwan po doon dahil meron pa po siyang ibang gawain. Anong gagawin natin? Malay niya naman kaya hindi na niya inintay si Kimi kasi may iba din siyang gagawin like yung business niya. Anong gagawin ay napakasipag nung dalawa. Si Kim for the work, sa ASAP, tapos si Pao sa kanilang business. Diba? Bakit hindi na lang nilagayahin si Kim and Paolo na napakasipag? Diba? Ganun talaga, hardworking yung dalawa para sa kanilang future. Huy, grabihan. Diba ganyan dapat? Buti nga sila, diba, may pera na, stable naman na sa buhay, pero todo kayod pa din. Pero yung iba dyan, diba, palamunin na nga lahat-lahat, wala pa, nagiging toxic pa sa social media sa halip na intindihin yung kanilang mga buhay-buhay. And kung kami man nababaliw sa Kim Pao, mind your own business, 'di ba? Huwag nyo kaming pakalman. At least kami kaya namin suportahan financial yung aming fangirling unlike sa inyo. Charata. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Edit na doon sa Magandara Gabi. Palibasa, lulungkot ang buhay ng mga basher na to. No? Sabi niya, hello Gandara, sa world tour ng Kim Pao. Sana sumayaw si Kimi then kumanta at mag-gitar naman si Pao. Then si Kimi ang mag-drummer. Siguro maraming maghihiyawan at mag-iindak. We're very sure maraming kinikilig. Diba? Sana mangyari yun kasi maraming nag-aabang at nagmamahal sa Kim Pao. May mga teens age, mga senior, mga lalaki, babae. Sure kami dudumugin sila sa kakiligan. Diba? Hopefully, at aabang na lang tayo soon. This is the first time ever na mangyari na may love team o kapartner or mag-jowa na mag-world tour. The very first time in history sa ABS-CBN, sa kakaalam ko lang, mapasa na all. God bless Kim Pao. Take good care to both of you. Yung iba, usually kapag may movie, ganyan. Usually kapag may, yun nga, movie na pinopromote. Meron silang ginagawang pag popromote sa
abroad. Pero ang Kim Pao kahit wala po pinopromote na movie, magkakaroon ng world tour, 'di ba? O kaya yung iba kapag may concert. Pero ang Kim Pao, well, hindi pa concert yan Hopefully nga magkaroon po ng concert sina Kim and Paolo. Tapos lahat ng kanilang talent ibuhos na doon. I mean katulad ni Pao, hindi lang kanta. 'Di ba? Marunong si Pao maggitara. Ayan. Sana sumayaw din si Paolo Avellino, ganyan. Si Kim yung iba pa niyang talents. Ayan, grabe, nakakatuwa. And syempre, yung journey nila mula simula. Madami talaga mag-aabang po na Kim Pao luncheon yan. Solid Kimers, Solid Paulo, and Kim Pao. Diba? Tatlong fandom. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Dina La Fortesa. So, ito po ipatungkol sa naging po ni Chinita Princess Pakay sa Thailand. Ayon sa kanya, Gandara, pinuntahan ni Kimi ang CEO ng House of Little Bunny. Kasama ni Kim si Ate Twinkle niya at asawa ni Twinkle. Business ang dahilan ng pagpunta ni Kim sa Thailand. Sabi ko na nga ba, 'di ba? Si Kim Chichi ay may importanteng lakad yan doon. Imposible na sa kabila po ng dapat ang dami niyang dapat gawin dito sa Pinas, bigla na lang po siya nalilipad, 'di ba? And ayun nga, ito pala ang dahilan ng kanya pong pagpunta or ito pala ang kanyang pakay sa Thailand para sa kanya pong business na House of Little Bunny. And syempre, time na rin para sulitin, 'di ba, ang kanyang bakasyon. So, alam niyo naman magiging overloaded na naman po ang schedule ni Chinita Princess. Kaya sa mga naghahanap kay Paolo Avellino, ayan, masyado pong hardworking ang magtsasawa. So, kanya-kanya pong trabaho ang dalawa. Huy, kayod kalabaw talaga. Anyway, isa po ito sa mga kuha kay Kim Chiu sa Thailand, kung saan ay tila po ba ay may hinihiling si Chinita Princess. So, nagdadasal rin po siya dito. And ang dami pong wishes kay Chinita Princess din na mga Kim Pao fans. Ako naman, dalawa lang yung hiling ko for Chinita Princess this year. Una po ay sana mag-grow pa ang kanyang business ng bonggang-bongga at magkaroon pa ng next branch ang House of Little Bunny. Siyempre, speaking of business, kasama na rin doon yung naging problema niya sa business with Ate Lakam, diba? And pangalawa, love life. Sana po ay talagang natagpuan na niya si Mr. Right. Huy, grabe. So, ayan, basta business and love life. Yan po ang aking wish kay Chinita Princess. Kayo po guys, ano inyong wish? Anyway, ayan nga, meron tayo rin nababasang comment kung saan ay marahil daw ang pinagdarasal at wini-wish ni Chinita Princess ay tungkol sa kasal nila ni Paolo Avellino. What do you think? Anyway, sabi nga po dito sa caption, free will is the path, destiny is the meeting ground. At nakatagpo at Chinita Princess. Samantala, dumako naman po tayo ngayon sa comment ni Ma'am Mila Carillo. Sabi niya rito, Ma'am Gandara, paano mabayaran nila kay Ate Kim kay Ate Kim din ang gagaling ang pera dahil inaabutan siya ni Kim galing sa negosyo ni Kim. Kaya naman, ma'am, hindi mangyayari na babayaran nila ka. Maaring patawarin, pero pagbaba niya rin, hindi mangyari yun kasi bilang matanda kay Kim, hindi kaya ipilit ni Kim na pagbayarin sila. Siguro bilang kapatid titigas ang loob nila kung ako ang tatanungin wag na silang magsama sa bahay nila para naman hindi niya nakikita sa tabi niya kasi malala ang problema. Sana naman si Pao lagi sa tabi ni Kim kasi para may mapagsabihan ng problema. Sana damayan siya ni Pao para may pahinga
ang sama ng loob. Ay, pahingahan ng sama ng loob. Thanks you, Lord, gabayan mo po ang Kim Pao sa araw-araw at gawain ni Kim. Magpakalakas ka, wag mo pabayaan ang sarili mo. Nandyan naman si Pao sa tabi mo. Ingat lagi, nandito lang kami sa paligid. Nakasubaybay, take care and good care to of you. Si Lord ang bahala sa problema. Malulutas din, yan. Support lang kami hanggang dulo. Iwasan natin na masira ang Kim Pao. So, yan lang po muna yung update natin ngayong gabi, guys. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa susunod dating mga chika. Maraming pong salamat.